Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, Yahweh, the Creator of heaven and earth, for He is faithful to His children. He is merciful and He's kind. He is holy and righteous. And even though we commit mistakes, we commit iniquities, our Father, He is always ready to forgive us because of the precious blood of Jesus Christ. And so we must also thank our Savior, Redeemer, the only mediator to our Father, the Lamb of God, the Messiah, the coming King, Yeshua, Jesus Christ. He considers us His friends, and He wants to share to us His kingdom that will never end, and He sent to us the Holy Spirit. And so we have the gifts from the Holy Spirit: knowledge and wisdom, the gift of healing, miracles, and other gifts: gift of prophecy, gift of speaking in tongues, gift of discerning different kinds of spirit, gift of interpreting different tongues. Ano pa ba yun? And also the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. And so people will know that we are the children of the Almighty Father by our fruits. Kung ano lumalabas sa bibig natin, at kung ano lumalabas sa bibig natin, yun ay galing sa puso natin. Because our Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit, they live in our hearts. At pag tayo, magkakasama tayong lahat, we are the church. We are the bride of Jesus. So last time we finished reading 2 Kings chapter 6. It's about the floating axe head. Hindi maipapaliwanag to ng science. Nag-float yung metal, yung iron. Baka sabihin niyo, bakit yung barko lumulutang, no? Yung barko lumulutang yun kasi hollow yung ilalim nun. Kaya kahit gawa siya sa metal or bakal, may hollow yung gitna nun, no? May science yun, may explanation to. Yun, etong floating axe head, walang explanation total, hindi man butas yung axe head. Ha? At baka sabihin niyo, bakit yung airplane lumilipad, no? Yung airplane, may machine yon, meron yung makina. Ito namang axe head, wala namang makina yun, nalulutang siya. It's a miracle. Everything that we see, everything that surrounds us, miracles of the Almighty Father. At saka isa pang miracle, yung mga Syrians, they were captured. Dahil gusto nilang kunin si Elisha. Dahil nalalaman ni Elisha yung plano ng king. Because si Almighty Father nagsasabi kay Elisha. Akala nung king ngayon may spy sa kanila. Si Almighty Father, nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Alam niya nasa isip natin, nasa puso natin. Wala tayong may tatago sa tatay natin.
Kaya yung mga Syrians, nagpunta sa Dothan, gusto lang kunin si Elisha. Natakot ngayon yung isang son of the prophets, yung assistant ni Elisha. Kasi nakita niya maraming mga Syrians. Ang sabi naman ni Elisha, mas maraming nagbabantay sa kanila. Kaya nag-pray si Elisha, Lord, buksan niyo po, open the eyes of my servant. Open his eyes that he may see. So, nakalagay dito, do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. So, ito ay para rin sa atin. Huwag tayong matatakot kung mag-isa lang tayo. Dahil, binabantayan tayo ng tatay natin. Powerful yung tatay natin. Almighty God. Si Jesus Christ, binabantayan din niya tayo. Marami nagbabantay sa atin, marami nagmamahal sa atin. Hindi man natin nakikita, heavenly hosts, kasama ng tatay natin. At saka, yung mga kasama ni Almighty Father, mga heavenly hosts, nag-cheer sila for us. Alam nila na pagdaanan nila yung mga trials and tribulations na pinagdadaanan natin. And so, nag-cheer sila. Dahil alam nila na tutulungan tayo ni Almighty Father. Alam nila na pagtatagumpayan natin lahat, gaya nila na pagtagumpayan nila ang lahat because of the Almighty Father and because of Jesus Christ. Kaya ang powerful si Almighty Father, si Jesus Christ. We should never stop praying. At dito rin nagkaroon ng great famine sa Samaria. Nagkaroon ng konti lang ang supply, mataas ang demand kasi nga nagugutom ng mga tao. Nagmahal yung mga supplies. So dito sa 2 Kings chapter 7, yung kinausap ni Elisha, yung king of Israel, na sinabi ni Elisha na tomorrow, about this time, mga gatong oras, magbababa na ang presyo ng mga bilihin. So, may mga naysayers. Kagaya nitong assistant ng king, no? Assistant ng king of Israel or advisor. Naysayer siya. Ibig sabihin yung hindi siya naniniwala. Ganon. Sa tingin niya, it was absurd and impossible na kinabukasan mumura agad ang mga bilihin. Kay Almighty Father, walang imposible. So, ang ginamit ni Almighty Father para ma-inform yung mga tao na meron silang mapagkukuhanan ng mga pagkain ay ang 4 leprous men. So, dati, ang tawag sa lahat ng any kinds of skin diseases, leprosy. No? Mababasa natin ito sa Leviticus chapter, ano nga ba yun? Leviticus chapter 13, any kinds of skin diseases, ang tawag dati, leprosy. No? Hindi man ito ketong, sometimes an-an, buni, hadhad, mga ganon. Ano ba yung mga sakit sa katawan na balat? Psoriasis, atopic dermatitis, eczema, kulugo, no? So yung
explain ko lang, no, yung leprosy. May taga-check sa leprosy dito sa Leviticus chapter 13, yung priest or high priest. Kine-check nila kung yung nakikita ba sa katawan ay may tubig-tubig, kung may buhok ba, kung anong kulay, no, kung may scab ba o wala, no. Yung scab, ano sa Tagalog yun? Ano may Tagalog na scab? Kung may scab, pag may scab kasi ibig sabihin gumagaling na. Hindi nakakahawa. Pero pag nagtutubig na, pag may tubig-tubig, may tendency na nakakahawa 'yon. Langib. Sa Leviticus chapter 13, basahin niyo, no? So, itong 4 na lalaki or 4 leprous men, kaya sila nasa labas kasi nakakahawa, naka-isolate sila or naka-quarantine sila, hindi sila pinapapasok, kaya nasa labas lang sila. Kaya nandun sila sa entrance lang ng gate. Doon sila nakatambay. Kasi nakakahawa. Kaya parang inilalabas sila ganon, inihihiwalay sa mga ibang tao para ibang tao hindi mahawa. Ngayon si Naaman, may trabaho siya. Isa siyang commander, no, ng army of Ben-Hadad or Ben-Hadad. Ibig sabihin yung kanyang skin disease or yung leprosy niya hindi nakakahawa. Yung kaya nagtatrabaho siya ngayon, itong 4 leprous men, kaya sila nasa labas o nasa entrance ng gate, nandun sila nakatambay. Hindi sila pwede pumasok. Wala silang trabaho dahil nga yung nakakahawa, no? So, sila yung nakakita na iniwan ng mga Syrians yung kanilang mga gamit. Kasi akala ng mga Syrians, meron silang kalaban ng mga Hittites, Egyptians, and Israelites na nag-joint forces. Kaya nung time na to, naging mura ang mga bilihin kasi dumami yung supply. Yung ginto, yung silver, mga damit, tsaka pagkain, iniwan nila lahat. Tsaka yung mga bakal, no? Nakanilang armor. Kasi mabibigat yon, iniwan nila lahat. Mga barley, flour. Kaya naging mura. Ngayon, yung naysayer na advisor ng king na sinabi ni Elisha na makikita niya pero hindi niya matitikman o hindi niya ma-experience kasi nga siya ay mamamatay. Nagkaroon ng stampede, nagkagulo yung mga tao, natapakan siya kasi doon siya nakabantay sa gate. So dito tayo sa 2 Kings chapter 8. Then Elisha spoke to the woman whose son he had restored to life. So dito sa may 2 Kings chapter 5 ba yun? Or 4? Di ba meron siyang Shunammite na doon siya tumira at nagkaroon ng anak? Yun ngayon ang kausap niya rito. Then Elisha spoke to the woman whose son he had restored to life, saying, "Arise and go, you and your household, and stay wherever you can, for the Lord has called for a famine." Magkakaroon ng taggutom. So, hindi lang sa Samaria nagkaroon ng taggutom, no? So, una naging na-focus lang sa Samaria yung taggutom. Ngayon, si Elisha, kinausap niya na yung Shunammite na babae, na taga Shunem. Medyo upper part yon ng Samaria.
na magkakaroon ng famine sa land. And furthermore, it will come upon the land for 7 years. Bakit 7 years? Completion. Makakomplete yung famine para matuto yung mga tao. Kaya inaalaw ni Almighty Father na mag-suffer ang mga tao para tawagin siya, para humingi ng tawad, humingi ng tulong. Dahil kung hindi gagawin ni Almighty Father na magkaroon ng famine, yung mga tao, malilimutan nila si Almighty Father, mapupunta sila sa eternal damnation. Kaya inaalaw ni Almighty Father na mag-suffer ang mga tao para tumawag sila kay Almighty Father. At nang sa ganun sila ay ma-save yung kanilang mga souls. Naintindihan natin? Baka kasi sabihin nyo, napaka-wicked naman ni Almighty Father. Bakit niya gusto magutom ng mga tao? Hindi niya gusto magutom ng mga tao. Pero, inaalaw ni Almighty Father magutom ng mga tao para tawagin siya. Humingi ng tawad, humingi ng tulong. Dahil ang wicked ay ang mga tao. Nakakalimot kay Almighty Father. Verse 2, so the woman arose and did according to the saying of the man of God. She went with her household and dwelt in the land of the Philistines 7 years. So doon siya nagpunta sa Ekron, sa Gath, sa Ashdod, no? Lugar ng mga Philistines yon. Siyempre, from the upper part of Israel, lower left part itong Philistines. So nag-travel sila. And it came to pass at the end of 7 years, so tapos na yung famine, no? 7 years kasi. That the woman returned from the land of the Philistines, and she went to make an appeal to the king for her house and for her land. So, nung umalis siya ng Shunem, nagpunta siya sa land ng mga Philistines, naiwan niya syempre yung kanyang bahay. Nakatiwangwang lang doon, pati yung land niya, for 7 years, hindi niya na asikaso. Kaya after ng 7 years, the woman returned from the land of the Philistines, bumalik na siya sa kanyang bahay, nag-apela siya sa king para sa kanyang bahay at lupa. Then the king talked with Gehazi. Natatandaan niyo ba si Gehazi? Si Gehazi, yung assistant ni Elisha, na sa kanya napunta yung skin disease or psoriasis ni Naaman. Tingnan nyo, si Gehazi, nagtatrabaho siya. Kasi yung sakit niya hindi nakakahawa, kundi naipapasa sa kanyang mga descendants. Ngayon, yung 4 leprous men, ulitin ko lang, yung 4 leprous men na nasa entrance ng gate ng Samaria, nakakahawa kasi yung kanilang mga skin diseases. No? Kaya itong sila wala silang trabaho, yung 4 leprous men. Itong si Gehazi, kahit na meron siyang mga puti sa katawan, na mga scab, na mga psoriasis, may trabaho siya kasi nga hindi nakakahawa yun. Chine-check muna ng high priest. Kaya nagkaroon pa rin siya ng trabaho, gaya ni Naaman. Pero si Naaman, syempre makinis na yung skin ni Naaman, ano? Parang skin ng baby. So si Gehazi, nakakalapit siya sa king. Kahit meron siyang skin disease. Yung 4 leprous men, hindi sila makakalapit sa king. Kasi nakakahawain ka lang skin disease na hindi natin. Makikita ulit natin to, no? Basahin nyo sa Leviticus chapter 13, nilalagay ko na lang sa description. Iska. Masahin mo, Iska. Lalagay ko sa description, Iska. The servant of the man of God saying, tell me please all the great things Elisha has done. Sabihin mo sa akin, sabi ng king, ano bang mga nagawa ni Elisha? Sino tong babaeng Shunammite na to? Kasi nga, alam ni Gehazi yung history ng Shunammite woman. At nagtatrabaho si Gehazi sa king. Kasi wala na siya kay Elisha dahil siya ay sinungaling, greedy. Verse 5, now it happened, as he was telling the king how he had restored the dead to life, that there was the woman whose son he had
restored to life, appealing to the king for her house and for her land. And Gehazi said, "My lord, O king, this is the woman, and this is her son, whom Elisha restored to life." Ito yung bata na nabuhay, binuhay ni Elisha. Ito yung babae na Shunammite na dati walang anak. Ngayon, doon kami tumira sa kanila, nagkaroon siya ng anak ngayon. Kwento ni Gehazi. Verse 6, and when the king asked the woman, she told him. So the king appointed an officer, or a certain officer for her, saying, "Restore all that was hers, and all the proceeds of the field from the day that she left the land until now." So yung mga kinikita ng land niya, ibigay sa kanya. Sabi ng king of Israel. Pati yung land niya, pati yung bahay niya, ibalik ulit sa kanya kasi siya may-ari nun. Verse 7. Then Elisha went to Damascus. Yung Damascus, no? Ito yung dating Padam Aram. Dito galing malapit si Abraham, yung kanyang mga ninuno. Dahil si Abraham, napunta lang naman siya sa Israel dahil kay Almighty Father. Inutusan siya ni Almighty Father pumunta sa Promised Land. Kaya nagkaroon ng Israel. Pero originally, si Abraham, he was from Padam Aram. Doon galing ang kanyang mga fathers. Kung makikita nyo yung Turkey, sa Mount Ararat, yung Noah's Ark, nandun, no? Ngayon, medyo baba ng konti. Andun naman ngayon yung Syria ngayon, or Padam Aram. Syria na ngayon ang tawag. So, itong Damascus, sakop ng Syria ngayon. Kaya itong si Ben-Hadad, king of Syria, no? Then Elisha went to Damascus. And Ben-Hadad, king of Syria, was sick. So, magkakamag-anak din naman itong mga Israelites. Pati yung mga Syrians, pati Edomites, pati yung mga nasa Tyre and Sidon, na magkakadugo. Kasi isa lang naman tayo ng pinanggalingan. Sino pinanggalingan natin? After ni Adam and Eve. After ni Seth. No, hindi na natin kilala kung sino na. Basta ang nagkaroon ng Great Flood. So, galing na tayo kay Noah. Then Elisha went to Damascus, and Ben-Hadad, king of Syria, was sick. So, ang haba ng buhay ni Ben-Hadad. Kasi nabanggit pa si Ben-Hadad sa 1 Kings chapter 15, when King Asa of Israel bribed Ben-Hadad, na dati kasi kakampi ni Ben-Hadad ang king of Israel. Pero ang ginawa ni King Asa, he bribed Ben-Hadad. So mas naabot na lagpasan pa niya yung buhay ni Ahab, no? Ni Ben-Hadad. And Ben-Hadad, king of Syria, was sick. So matandaan na si Ben-Hadad dito. And it was told him, saying, "The man of God has come here." Dumating dito si Elisha. And the king said to Hazael, "Take a present in your hand and go to meet the man of God. Inquire of the Lord by him, saying, shall I recover from this disease?" Magdala ka ng regalo para sa man of God, kay Elisha. At ipagtanong mo kay Almighty Father, through Elisha, kung gagaling pa ba ako sa aking sakit. Si Hazael, una siyang nabanggit sa 1 Kings chapter 19, verse 15 to 18. Ito yung si Elijah. Sabi kay Elijah, anoint Hazael as king of Syria
anoint Jehu as king of Israel, and Elisha will be the prophet, no? Pero hindi na si Elijah ang nag-anoint kay Hazael at kay Jehu. Sino na? Si Elisha, hindi si Elijah. No? Mababasa to sa 1 Kings chapter 19 verse 15 to 18. Take a present in your hand and go to meet the man of God and inquire of the Lord by him, saying, shall I recover from this disease? Gagaling pa ba ako sa sakit ko? Verse 9 of 2 Kings chapter 8. So Hazael went to meet him and took a present with him of every good thing of Damascus, 40 camel loads. So 40 na camel. Punong-puno yung camel. Buhat-buhat ng camel. Yung mga regalo. Hindi nanghihingi si Elisha. Regalo ito ng king for Elisha and also for the other prophets. Hindi saswapangin ni Elisha. I-share din niya sa kanyang mga kapwa prophets and sons of prophets. Kaya ganito kadami, 40 camel loads. So may dala siyang kamelyo, 40. Tapos may mga bit pa na mga magagandang gamit galing sa Damascus. So assorted things to, iba-ibang klase. And he came and stood before him and said, your son Ben-Hadad, king of Syria, has sent me to you, saying, shall I recover from this disease? And Elisha said to him, go say to him, you shall certainly recover. However, the Lord has shown me that he will really die. Kinausap ni Hazael. Sabi ng king, tinatanong niya kung gagaling pa ba siya. Sabi ni Elisha, gagaling siya sa kanyang sakit. Pero, mamamatay talaga siya eh. Contradicting ba? Hindi siya contradicting, no? Dito sa verse 11, basahin natin. Then he set his countenance in a stare until he was ashamed, and the man of God wept. Umiyak si Elisha. Tinitigan niya si Hazael. Kasi di ba si Hazael ang inutusan ni Ben-Hadad na itanong kung gagaling siya. Ngayon tinitigan ni Elisha si Hazael. Habang nakatitig si Elisha kay Hazael, umiyak si Elisha. Na-conscious itong si Hazael. Tapos nagtataka siya, ba't umiyak si Elisha habang nakatitig sa kanya? Anong nangyari? Verse 12. And Hazael said, why is my Lord weeping? Bakit ho kayo umiiyak? He answered, because I know the evil that you will do to the children of Israel. Their strongholds you will set on fire, and their young men you will kill with a sword, and you will dash their children, and rip open their women with child. Alam ko ang gagawin mo, Hazael. Masama ang mga gagawin mo. So, ipinakita ni Almighty Father kay Elisha kung ano ang gagawin ni Hazael. Although hindi pa plano pa lang ni Hazael. Hindi pa niya fina-finalize, okay? Nung malaman niya nagagaling ang king, nalungkot si Hazael in his heart. At alam na ni Almighty Father ang plano ni Hazael. Kaya sinabi ni Almighty Father ni-reveal ni Almighty Father kay Elisha na masama ang gagawin ni Hazael. Na siya ay magiging kapalit ni Ben-Hadad. No? Na nabanggit naman talaga dito sa 1 Kings chapter 19. So Hazael said, but what is your servant? A dog. Dog, aso lang naman ako. Utos-utosan ako, basura ako. Kasi nga, ang taang dog sa Bible, madumi. Utos-utosan lang, basura, or hindi importante. No? That he should do this gross thing. Sabi ni Hazael, para lang naman akong aso na magagawa ko ba yung ganyang mga bagay na na gory. Sabi ni Hazael, and Elisha answered, the Lord has shown me that you will become king over Syria. Ipinakita ni Almighty Father sa akin na you will be the king over Syria.
Verse 14, then he departed from Elisha and came to his master, who said to him, "What did Elisha say to you?" And he answered, "He told me you would surely recover." Anong sabi ni Elisha sa'yo? Tanong ni Ben-Hadad. Si Ben-Hadad, ano na siya? Bedridden siya, matandaan na siya. Anong sabi sa'yo ni Elisha? Hazael, sabi ni Elisha po, gagaling po kayo. Nakaka-recover kayo sa sakit ninyo. Verse 15, but it happened on the next day. Kinabukasan, si Hazael, but it happened on the next day that he took a thick cloth and dipped it in water and spread it over his face so that he died, and Hazael reigned in his place. Naging king si Hazael, kinabukasan agad-agad. Anong ginawa ni Hazael? Pinatay niya si Ben-Hadad. Anong ginawa niya? Makapal na tela. Alam natin na makapal na tela sa Israel, or nung time na yon, wool. Makapal, wool, ibinabad sa tubig, inilagay sa mukha. So, parang nalunod, no? Nilunod niya si Ben-Hadad ni Hazael. Kaya namatay si Ben-Hadad. Kahit na makaka-recover siya sa kanyang disease, pero pinatay naman siya ni Hazael. So marami tayong mga plano sa buhay. Marami tayong gustong gawin. Pero, ang masusunod, si Almighty Father. At yung mga lahat ng mga nasa puso natin na tinatago natin, na walang nakakaalam, alam ni Almighty Father. Wala tayong may tatago. Si Almighty Father, hindi siya nagbabago. Kung noon alam niya ang puso ng tao, kabisado niya, hanggang ngayon, ganun pa rin si Almighty Father. At nire-require niya tayo to humble ourselves before Him, to believe in Jesus Christ. Para ma-save tayo, i-save yung ating mga souls. Kung noon, si Almighty Father, yung galit niya matindi, no? Ngayon, ibinigay na niya kay Jesus Christ lahat ng pagja-judge. So, si Almighty Father nun, yung judgment niya, agad-agad. Effective immediately. So, nung dumating si Jesus Christ, dahil kay Jesus Christ, dahil sa kanyang precious blood, we have a hope in a future. May chance na tayo. Mapapatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Dahil kay Jesus Christ, hindi na kailangan ng mga sacrifices. Dahil once and for all, Jesus gave His life as a sacrifice for our iniquities. Kaya yung name ni Jesus Christ, tinaas ni Almighty Father, the name above all names. Jesus, Son of Man, Son of God. Na-experience lahat ni Jesus, ang mga na-experience natin. At matindi pa yung mga na-experience si Jesus kumpara sa atin. Mahal na mahal tayo ni Jesus, just like our Father. Hindi niya tayo iwan. And we are the friends of Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.